Aries, ang mensaheng ito ay hindi basta-basta. May dahilan kung bakit naririnig mo ito ngayon. Matagal mo nang hinahabol ang pera na may apoy sa dibdib, mas nagsusumikap, mas bumibilis, naniniwalang ang bilis ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Pero paano kung ang mismong bagay na akala mong tumutulong sa iyo siya pala ang nagtutulak palayo sa yaman? May isang simpleng pagbabago, isang desisyon, na kayang baguhin kung paano tumugon ang pera sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng puwersa. Hindi sa swerte. Kundi sa pamamagitan ng pagkakaayon. At kapag sinunod mo ito, may mapapansin kang kakaiba. Ang mga oportunidad ay magsisimulang lumapit sa iyo sa halip na ikaw ang laging humahabol sa kanila. Aries, hindi kayong tipong upo lang at maghihintay na mangyari ang buhay. Ikaw ang mandirigma ng zodiac, ang nauuna kumilos, mabilis magdesisyon, at matapang sumugal habang ang iba ay nag-isip pa lang. Naniniwala ka sa aksyon. Naniniwala ka sa momentum. At pagdating sa pera, lagi mong pinaniniwalaan na kung mas magsusumikap ka at mas itutulak ang sarili mo, susunod din ang tagumpay. Pero nitong mga nakaraan, may kakaibang pakiramdam. Ibinibigay mo ang lahat ng effort mo, pero hindi palaging tumutugma ang resulta sa enerhiya mo. May mga pagkakataon na parang dumudulas ang pera sa pagitan ng mga daliri mo, kasing bilis ng pagdating nito ang pagkawala nito. Hindi ito dahil kulang ka sa lakas. Hindi ito dahil malas ka. Ito ay dahil may mas malalim na ritmo ang kasaganaan, isang ritmo na kahit ang isang malakas na Aries ay kailangang matutunang unawain. At kapag naunawaan mo ito, doon magsisimulang magbago ang lahat pabor sa'yo. Ang nakatagong pattern na hindi napapansin ng Aries. Aries, may isang pattern sa buhay mo na napaka-natural na halos hindi mo na ito napapansin. Matagal na itong kasama mo, ang instinct na kumilos agad kapag may nararamdaman ka. Kapag may ideyang nagbibigay sa iyo ng excitement, tumatalon ka agad. Kapag may oportunidad na lumitaw, kumikilos ka kaagad. Kapag may naramdaman kang kompetisyon, mas lalo kang nagtutulak. Ang apoy na ito ang lakas mo. Ginagawa ka nitong matapang. Ginagawa ka nitong makapangyarihan. Pero pagdating sa pera, ang parehong apoy na ito ay maaaring tahimik na kumikilos laban sa iyo. Kita mo, ang pera ay hindi laging tumutugon sa bilis. Tumutugon ito sa katatagan. At minsan, sa kagustuhan mong manalo agad, naabala mo ang mismong daloy na sinusubukan mong buuin. Masyado kang mabilis mag-invest. Gumagastos ka para gantimpalaan ang sarili bago pa maging matibay ang pundasyon. Gumagawa ka ng malalaking hakbang pinansyal nang hindi binibigyan ng sapat na panahon para huminga. Hindi ito pagiging pabaya, ito ay passion. Pero ang passion na walang kasamang pasensya ay maaaring lumikha ng mga tagas na hindi mo nakikita. May mga sandali na pakiramdam mo kapag bumagal ka, mawawala ang lamang mo. Kaya nagmamadali ka. Nagkukumit ka agad. Ipinapahayag mo ang mga plano mo bago pa ito tuluyang mabuo. At kapag bahagyang naantala ang resulta, sumisibol ang frustration. Ang frustration na yon ang nagbabago ng enerhiya mo. Sa halip na ma-attract ang pera sa pamamagitan ng kumpiyansa, hinahabol mo ito ng may pagkaapurahan. At nararamdaman ng pera ang pagkakaibang iyon. Sa kaibuturan, hindi mo kinatatakutan ang pagsusumikap. Ang kinatatakutan mo ay ang pagkakatigil. Ang pakiramdam na na-stuck ka. Kaya kumikilos ka, kahit minsan ang katahimikan ang mas makakatulong sa'yo. Ngunit ang universo ay hindi lamang nagbibigay gantimpala sa galaw. Binibigyan nito ng gantimpala ang pagkakaayon. Kapag ang mga aksyon mo ay nagmumula sa kalmadong katiyakan imbes na sa hindi mapakaling pagkaapurahan, nagbabago ang daloy. Ang nakatagong pattern na ito ay hindi kapintasan. Ito ay kapangyarihang hindi pa nahuhubog. At sa sandaling maging aware ka rito, magsisimula mo na itong kontrolin, sa halip na ito ang kumokontrol sa'yo. Ang isang bagay na dapat sundin ng Aries. Aries, ito na ang pagbabago. Ang isang bagay. Ang tahimik na tuntunin na kayang magbago ng lahat. Huminto muna bago humabol. Hindi tumigil. Hindi mag-alinlangan dahil sa takot. Hindi paliitin ang ambisyon mo. Kundi huminto, sapat lang para ang apoy mo ay maging malinaw na focus. Para sa isang tulad mo, parang hindi ito natural. Ang instinct mo ay kumilos agad sa sandaling dumating ang inspirasyon. Kapag may nakita kang pagkakataon para kumita ng mas malaki, mas mabilis umangat, o patunayan ang sarili mo, halos kusa nang gumagalaw ang katawan mo. Ang impulsong iyon ang tumulong sa'yo para mabuhay. Ang impulsong iyon ang nagpanalo sa'yo.
Pero ang yaman ay hindi laban na dapat sugurin. Isa itong istrukturang kailangang itayo. Kapag huminto ka, kahit sandali, may makapangyarihang nangyayari. Ang desisyon mo ay lumilipat mula sa emosyonal na reaksyon tungo sa estratehikong intensyon. Hindi mo na tinatanong gaano kabilis ko ito makukuha, kundi gaano katibay ko ito maitatayo. Ang simpleng pagbabagong iyon sa pag-iisip ay nagbabago sa enerhiyang dala ng mga kilos mo. Ang paghinto ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga detalyeng nakatago. Pinoprotektahan ka nito laban sa mga hindi kailangang panganib. Pinipigilan nito ang emosyonal na paggastos na tinatago bilang gantimpala. Pinapanatili ka nitong huwag maghayag ng plano ng masyadong maaga at maubos ang momentum nito. Ang katahimikan ay nagiging kakampi mo. Ang disiplina ay nagiging magnet mo. Ang pera ay naakit sa matatag na kumpiyansa. At walang mas matatag kaysa sa isang mandirigmang marunong maghintay. Hindi ibig sabihin nito na babagal ka. Ibig sabihin nito magiging eksakto ka. Sa halip na 10 padalos-dalos na galaw, isang kalkuladong hakbang ang gagawin mo. Sa halip na tumugon sa bawat oportunidad, pipiliin mo ang mga tugma sa pangmatagalang bisyon mo. Sa halip na humabol ng pagpapatunay, bubuo ka ng tunay na halaga. May pagkakaiba ang puwersa at focus. Ang puwersa ay nagtutulak palabas. Ang focus ay nagpapalakas mula sa loob. Kapag kontrolado ang apoy mo, ito ay nagiging init na nagpapatuloy, hindi apoy na mabilis maubos. Sa unang pagsasanay mo ng paghintong ito, maaaring makaramdam ka ng hindi komportable. Baka isipin mong may namimiss ka. Pero magtiwala ka rito, ang para sa iyo ay hindi mawawala dahil lang huminga ka sandali. Sa katunayan, madalas pa nga itong mas lalong tumitibay. Ito ang disiplinang magbabago sa enerhiya ng Aris tungo sa otoridad sa pananalapi. At kapag napagtagumpayan mo ito, ang pera ay hindi na magmumukhang bagay na kailangan mong habulin. Magsisimula itong kilalanin ka bilang taong karapat-dapat nitong manatili. Ano ang mangyayari kapag sinunod ito ng Aris? Aries, sa sandaling magsimula kang huminto bago humabol, ang pagbabago ay hindi magiging maingay. Hindi ito darating na may paputok o dramatikong anunsyo. Sa katunayan, sa simula, maaari pa itong magmukhang napakatahimik. Pero sa katahimikang iyon nagsisimulang muling ayusin ng kapangyarihan mo ang sarili nito. Kapag hindi ka na agad-agad tumutugon, nagsisimula kang magmasid. At kapag nagmamasid ka, iba ang paraan ng pagtingin mo sa mga oportunidad. Sa halip na tumalon sa unang senyales ng pera, napapansin mo kung aling mga pintuan ang tunay na matibay at alin ang pininturahang ilusyon lamang. Nagiging mapili ka. At ang pagiging mapili ay kapangyarihan. Unti-unti, may nagbabago rin sa paraan ng pagtugon ng mga tao sa iyo. Nararamdaman nila ang kalmado mo. Nakikita nilang hindi ka na desperadong patunayan ang sarili mo. Ang enerhiyang iyon pa lamang ay nagpapataas na ng halaga mo. Nagiging maseryoso ang mga alok. Mas nagiging magalang ang mga usapan. At ang mga negosasyon ay bahagyang kumikiling pabor sa iyo. Maaaring mapansin mo muna ang maliliit na panalo sa pananalapi, mga hindi inaasahang refund, sideline na pagkakataon, o mga bayad na matagal nang naantala na sa wakas ay dumating. Hindi ito aksidente. Mga senyales ito. Mga senyales na ang enerhiya mo ay nagiging mas matatag. Kapag disiplinado ang apoy mo, hindi na nito tinataboy ang kasaganaan. Mas mahalaga pa rito, nagiging mas malinaw ang mga desisyon mo. Hindi ka na gumagastos para ipagdiwang ang panandaliang tagumpay. Hindi ka na nag-invest dahil lang sa excitement. Nagsisimula kang magtayo ng pundasyon sa halip na habulin ang sandali. At ang pundasyon ang lumilikha ng konsistensya. May isa pang nakakagulat na panloob na pagbabago. Ang pagkabalisa na dati nagtutulak sa iyong magmadali ay unti-unting nawawala. Mas kaunti ang pagkaapurahan, mas marami ang katiyakan. Sa halip na isipin mong, kailangan ko ng pera ngayon, magsisimula kang mag-isip ng, ang pera ay umaayon sa akin. At ang pagbabagong iyon sa pananalita sa loob ng isipan mo ay makapangyarihan. Dahil ang pera ay hindi lamang naakit sa aksyon, naakit din ito sa paniniwala. Kapag hindi ka na kumikilos mula sa kakulangan, kundi mula sa katatagan, ipinapakita mong handa ka na. Dito nagsisimulang bumukas ang mga pintuang dati tila nakakandado nang hindi mo kailangang pilitin. Hindi dahil mas lalo kang nagtulak, kundi dahil sa wakas, tumigil ka ng sapat para ang tamang mga pintuan ang makahanap sa iyo. Mga senyales na papalapit na ang pera.
Aries, bago pa tuluyang makita ang pagdami ng pera sa buhay mo, may mga banayad na palatandaan muna. Mga tahimik na pagbabago. Maliliit na indikasyon na may inaayos sa ilalim ng ibabaw. Kung magiging mapagmatsyag ka, mapapansin mo ang mga ito. Ang unang senyales ay kalinawan. Bigla mong mararamdaman na hindi ka nagaanong nalilito kung ano ang dapat mong tahakin. Ang mga opsyon na dati pare-parehong kapanapanabik ay magsisimulang ipakita ang tunay nilang bigat. Instinctively mong malalaman kung aling landas ang karapat-dapat sa enerhiya mo. Ang talim ng pag-iisip na iyan ay hindi aksidente, ito ay senyales ng pagkakaayon. Ang ikalawang senyales ay emosyonal na katatagan pagdating sa pera. Ang mga sitwasyong dati nagdudulot ng pagkaapurahan o frustration ay hindi na ganoon kalakas ang epekto sa iyo. Ang mga pagkaantala ay hindi na banta. Nakikita mo sila bilang pansamantala. Tumutugon ka ng kalmado sa halip na mag-react agad. At ang kalmadong enerhiyang iyon ay may magnetismo. Ang ikatlong senyales ay ang pagbabago ng reaksyon ng ibang tao sa iyo. Mas siniseryoso ka nila. Mas natural na lumilitaw ang mga usapan tungkol sa negosyo, promosyon, kolaborasyon, o oportunidad. Maaaring may biglang mag-reach out sa iyo. O isang dating koneksyon ang muling makipag-ugnayan. Ito ay mga tulay na nabubuo. Ang ikaapat na senyales ay disiplinadong pagpipigil. Nararamdaman mo ang tukso na gumastos ng padalos-dalos, pero hindi mo ito ginagawa. Humihinto ka. At ang paghintong iyon ay pakiramdam mo'y kapangyarihan, hindi limitasyon. Ang kontrol na iyon sa loob ay palatandaan ng paghinog ng enerhiya mo sa pananalapi. At sa huli, may tahimik na kumpiyansang lumalago sa loob mo. Hindi ito maingay na pagyayabang. Hindi ito sobra-sobrang excitement. Isa lamang itong matatag na pakiramdam na may nabubuo. Hindi mo na kailangang humabol ng malakas dahil ramdam mong may gumagalaw na sa likod ng mga eksena. Kapag lumitaw ang mga senyas na ito, unawain mo ito, ang pera ay hindi papalapit dahil inutusan mo ito. Papalapit ito dahil sa wakas, handa ka na itong hawakan. Ano ang dapat iwasan ng Aries? Aries, kung may mga kilos na umaakit ng kasaganaan, mayroon ding mga gawin na tahimik na maaaring magtulak dito palayo muli. At sa sandaling magsimula kang makakita ng progreso, madalas bumabalik ang mga tukso na ito. Ang unang dapat mong iwasan ay ang pag-aanunsyo ng mga galaw mo ng masyadong maaga. Natural ang excitement mo. Kapag nararamdaman mo ang momentum, gusto mo itong ibahagi. Gusto mong makita ng iba na may binubuo kang makapangyarihan. Pero ang pagsasalita ng masyadong maaga ay maaaring magbawas ng enerhiya sa mga plano mo. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay makakaunawa sa bisyon mo. May ilan na hindi sinasadyang mag-project ng pagdududa. May iba namang tahimik na nakikipagkumpetensya. Protektahan mo ang paglago mo sa mga unang yugto nito. Hayaan mong ang resulta ang magsalita bago ang mga salita mo. Ang ikalawang dapat iwasan ay ang emosyonal na paggastos na tinatago bilang gantimpala. Masipag ang Aries. Kapag may naabot kang bagay, kahit maliit, pakiramdam mo ay karapat-dapat kang magdiwang. At karapat-dapat ka. Pero ang pagdiriwang ay hindi laging kailangang may kasamang paglabas ng pera. Kung bawat panalo ay sinusundan ng padalos-dalos na paggastos, nagiging paikot-ikot lang ang progreso mo. Ang disiplina ay hindi pagdadamot sa sarili, ito ay proteksyon. Ang ikatlong panganib ay ang pagbabalik ng impatience sa sandaling bumagal ang resulta. Tandaan mo, ang konsistensya ang lumilikha ng yaman, hindi ang panandali ang bugso ng matinding aksyon. Kapag iniwan mo ang estratehiya dahil pakiramdam mo'y masyadong tahimik ang progreso, inuulit mo lang ang lumang siklo. Manatiling matatag. At panghuli, iwasan mong itali ang halaga ng sarili mo sa bilis ng pagdating ng pera. Makapangyarihan ka anuman ang pansamantalang numero. Kapag ang identidad mo ay nakadepende sa agarang resulta, kumikilos ka mula sa ego sa halip na karunungan. Ang kasaganaan ay nananatili kung saan may katatagan. Ingatan mo ang disiplina mo. Bantayan mo ang katahimikan mo. At huwag mong hayaang ang pansamantalang emosyon ang sumira sa pangmatagalang pagkakaayon. Aries, hindi ka isinilang para maghirap ng walang katapusan para sa bagay na nakaayon na sa lakas mo. Ipinanganak kang may apoy sa espiritu, hindi para maubos ang sarili sa paghabol sa bawat oportunidad, kundi para liwanagan ang tamang landas kapag ito'y lumitaw. Ang totoo, hindi ka iniiwasan ng pera. Hinihintay ka nitong matutunan mong pamahalaan ang sarili mo.
Kapag ang impulsong kilos mo ay naging intensyon, kapag ang bilis mo ay naging estratehiya, kapag ang apoy mo ay naging focus, may pambihirang nangyayari. Hindi ka na mukhang taong naghahangad lamang ng yaman. Nagsisimula kang magmukhang taong kayang humawak nito. At binabago niyan ang lahat. Darating ang sandali na mapapansin mong hindi mo na pinipilit ang mga resulta. Natural nang dumadaloy ang mga usapan. Ang mga desisyon ay pakiramdam mo'y matatag. Ang mga oportunidad ay lumilitaw ng walang kasamang desperasyon. At sasabihin mo sa sarili mo, iba ito. Ang pagkakaibang iyon ay pagkakaayon. Ang pagkakaibang iyon ay paghinog. Ang pagkakaibang iyon ay kapangyarihang kontrolado. Huwag mong kalilimutan kung sino ka. Ikaw ay Aries, ang tagapagpasimula, ang leader, ang unang kumikilos. Pero ngayon, kumikilos ka ng may kamalayan. Ngayon, kumikilos ka ng may disiplina. Ngayon, kumikilos ka ng may otoridad. Kapag ang apoy ay natutong maghintay, hindi ito humihina. Nagiging hindi mapipigilan. Ang pera ay hindi humahabol sa ingay. Sumusunod ito sa kapangyarihan. At ikaw, Aries, ay sa wakas natututo ng hawakan ito.